Hello mga mare, welcome to my mini vlog. It's Tuesday today at as usual, maggagawa tayo ng baon ng anak ko para sa school. Medyo kailangan ko mag-double time ng kilos kasi magsusumba pa ako. 7 o'clock yung zumba namin dito kaya maaga akong gumising. Around 4:30 bumangon na ako. Ipagpiprito ko lang naman siya ng langgunisa at itlog at syempre sinangag na din for baon niya. Pero syempre pinirito ko na rin lahat para pwede na naming ulamin hanggang tanghali. Ako lang nga pala mag-isang kakain ngayon tanghali kaya pwede na rin sa akin yan. Nagprito na rin ako ng extrang itlog para pagdating ko galing sa Zumba, may makakain ako. Importante na kapag Zumba ako at least 3 to 4 times a week kasi parang hinahanap na rin ng katawan ko kapag hindi ko to nagagawa. May mga nagsasabi nga sa akin na hindi na kailangan mag-exercise kasi trabaho lang sa bahay ay exercise na. Para sa aking pananaw, ito ay hindi exercise kasi ito ay isang form of stress. Nasa-stress yung katawan natin, papawisan tayo, oo, pero iba yung pawis na naibibigay na talagang actual na exercise. Nagpapatalas din ito ng ating isipan dahil kailangan mo i-memorize yung pagkakasunod-sunod ng mga steps. Isama mo na dyan yung marami kang nakakausap, marami kang nakikita, na kahit sa loob lang ng isang oras ay naiba naman yung kapaligiran mo. Hindi naman lingid sa atin na kahit sinong doktor ang tanungin natin, ay talagang ipapayo nila na mahalaga ang exercise lalo na sa mga nagkakaedad na kagaya natin. O hayan at malapit na ngang maluto yung sinangag. Naubos nga pala niya yung baong ginawa ko kahapon at sabi niya saktong-sakto lang yung kanin na ipinrepare ko. Ganun lang din daw kadami ang ihanda ko ngayon. Kaya ang sagot ko naman sa kanya, opo madam, masusunod po. Mas gusto ko na rin naman na pinaghahanda ko siya ng baon dahil sa bukod sa nakakasigurado akong malinis, ay alam kong nakakakain siya ng talagang tamang pagkain. Unlike kung bibili lang siya sa labas, kadalasan 'di ba fast food lang mabibili nila. Okay lang yon paminsan-minsan lalo na kung hindi ako nakapag-prepare. At syempre, mas matipid ang nagbabaon, di ba? At syempre, hinanda ko na rin yung tubig ko. Importanteng may tubig tayo habang nag-exercise. Nilalagay ko na yan sa malapit sa dadaanan ko para hindi ko makalimutan. Around 5:40 na yan ng umaga mga mare pero madilim-dilim pa, di ba? Chinek ko muna kung kailangan kong magwalis pero hindi naman, wala namang gaanong kalat. Kaya naman nagdilig na lang ako. Isinalang ko na rin sa washing machine yung nakababad kong damit para pag uwi ko isasampay ko na lang. Kahit kasi naka-automatic washing machine ako ay binababad ko pa rin yung mga damit. Pinaghanda ko na rin ang pagkain ng aking alagang doggy. Yung pusa naman namin ay yung anak ko na ang nagpapakain. Maliligo na ako niyan dahil kailangan pagkagising ng anak ko ay tapos na akong maligo. Kung hindi, malilate ako sa Zumba. Bago nga pala maligo, inugasan ko na yung mga pinaglutuan ko. Siyempre, iniwan ko muna yung ating pan dahil kailangan daw malamig na pag hinugasan. Sa gabi na ako naliligo ng buhok dahil istorbong magpatayo pa ng buhok sa umaga, di ba? Kaya importante maglinis tayo ng mukha muna at maglagay ng sunblock para protection natin sa araw. Don't forget yung sunblock kasi protection natin yan laban sa araw, lalo na tayo na mga very prone sa melasma. Lagay lang ako ng konting cologne, pampa-fresh. Gusto ko sana nakatali yung buhok ko kaso hindi pwede kasi bagong reband. Kaya tiis ganda muna tayo. Nagkakap nga pala ako tuwing magzuzumba ako. Bukod sa added protection yan sa araw, hindi pumupunta yung pawis agad sa mata ko. Pagdating naman sa pagpili ng rubber shoes, una kong kinoconsider ngayon is yung comfort. Siyempre kailangan yung komportable para makagalaw tayo ng maayos, diba? At ayan na nga ang aking complete workout outfit for today. Malapit lang naman yung pinagzuzumbahan ko kaya e-bike lang, pwede na. Ayan, nandito na tayo sa Walter Mart. Kita nyo, malawak yung pinagzuzumbahan namin. Kumbaga, yung hangin, hindi suffocated. Kaya gustong-gusto ko na nagzuzumba dito. Pagdating ko nga ay marami-rami na palang tao. Yan ang sinasabi ko na bukod sa na-exercise ka, marami ka parang nakikita, nakakausap, nakikilalang ibang tao. Ayan, di ba? Kanya-kanyang chika, kanya-kanyang topic. Di ba masaya? At ang pagzuzumba, syempre wala namang pinipiling edad. Hindi rin ito pagalingang sumayaw. Basta marunong kang umindak at sumunod sa tugtog, okay na yon. Ang importante, nakapag-exercise ka. May mga kasamahan kami na lagpas senior citizen na talaga pero hindi naman pahuhuli ang mga kilos. Minsan nga, daig pa kami, di ba? After 1 hour na pag-exercise, nakauwi na ako ng bahay. Ayun, tinanggal ko na yung sinalang kong damit kanina para naman maisampay ko na. Siyempre, hindi na para magsayang ng oras pa, di ba?
Pagpasok ko ng bahay ay chinarge ko naman yung telepono ko dahil mag-video call naman kami ng mga miyembro ng pamilya ko na wala dito sa Pilipinas. Siyempre, kailangan natin silang laging paglaanan ng oras kasi yun yung pinaka-vitamins nila, ang makausap nila ang mga minamahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Mahirap kayang magtrabaho abroad. After ko makapagpalit ng damit ay kinuha ko naman yung mga lalaban ko. Gusto ko kasi ay nilalaban ko agad yung mga ginamit kong pang Zumba dahil sobra nga ang pawis. No choice na ako, naglagay na ako ng hair clamp dahil talaga namang hindi ko na kaya yung init. Sinama ko na rin yung mga iba ko pang maruming damit. Kahit kasi dadalawa kami dito sa bahay ay magkahiwalay ko pa rin nilalaban yung mga damit namin. Ayoko kasi nang sama-sama. Talagang nakasanayan ko na yung ganong paglalaba mula pa nang maliliit yung mga anak ko. Ayan na nga at ang pinakapahinga ko ay ang kausapin ng aking asawa. O diba, umaga pa lang ang dami ko nang nagawa. May nag-comment nga sa mga vlog ko na sabi niya, pinapanood pa lang daw niya ako ay napapagod na siya. Isa lang naman ang masasabi ko dyan, kailangan lang naman natin ng sistema sa pagtatrabaho sa bahay. Kahit sa ang gawain naman, kung may sistema ka ay mabadali mo rin dong matatapos. Nakaramdam na rin ako ng gutom kaya nag-almusal na ako habang kausap ko yung asawa ko. Kinain ko yung itlog at saka yung langgunisang niluto ko kanina. Ayan, tapos na akong kumain at sa mga oras na yan ay nagre-relax na ako habang kausap ko yung asawa ko. O paano mga mare, hanggang dito na lang till my next mini vlog. Thank you for watching.